sa kinabuhing hatag mo isayang ko. Kinpatsyag ko ang kamingaw, sakit sa kapaslawan. Walay mas labaw nga gugmaang makaayo, sining tanan nga akong inagihan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaymanan kalimtan mo. Higap mo lang makaayo na ako. Kabubuton mo ang matuman kung mamumapatiyan. Handom ning kasing-kasing ko, mapuno og handom ka nimo. Sa tunyong mahadlok ko, sa mga mahanabo, pagtanaw sa imo kalupay, labat syaga. Ako'y binubuhat sa daang malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, fill my heart's desire of you. Buhay ko'y alay sa'yo, na ang handog mo sa'kin matuman. Walang ibang hiling kundi ang makaubot ka. Di buot maisa ang pag-ibig na ang luha. Panginoon, ang tanging hiling. Panginoon, Ika'y makapili. Kapaglaom, the Bible speaks about the reality of death and the hope beyond it. But what does it say about our life on earth? And what can we do to prepare for that eternal life God promised to give at the glorious appearing of our Redeemer? Join us in this episode, Preparing for Eternity, here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Malipayon nga kabuntagon nining matahom nga takna sa adlaw ug papahulay kanimo diha nga kapaglaom. Mapasalamaton kita sa mainiton nga gasa sa kapahulayan nga gitagana sa Dios sa tibuok katawhan sa kalibutan. Adlaw karon nga atong masaulog ang iyang gugma ug gahom sa paglalang sa kalibutan ug sa iyang paglalang kanatong tanan. Og nalipay kami mga kapaglaom nga kamo among makauban sa pagduol dinha sa presensya sa Dios niining sayo sa kabuntagon. Pinaagi niini ato ang programang Let's Pray Pilipinas kundiin kita makahiusa sa pagdala sa atong mga pagampo sa iyahang trono sa kaluoy kauban sa pagsalig
nato kaniya nga dili lamang siya nagapaminaw apan nagatubag usab sa atong mga pangaluyo po. O gawa sa panagiusa mga kapaglaom ato usab nga paghisgutan ang kamatuoran mahitungod sa kinabuhi. Unsa man ang inyong nabantayan sa kinabuhi sa tao, mga kapaglaom? Unsa man ang gikumpara sa atong kinabuhi matod pa sa Biblia ug unsaon man nato pag-andam sa atong kinabuhi sa walay katapusan nga panahon. Busa, imbitaha ang inyong mga pinalangga sa kinabuhi aron sila usab makauban nato niining manungdanon kaayo nga pagtuon. Karon ato kining pag-ablihan mga kapaglaom og pag-ampo ako kamong dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pag-ampo magampo ta. Among labing gamhanan og Dios nga makagagahom ning takna sa kabuntagon, among gipasalamatan ikaw nga naglugway sa among nga kinabuhi. Dako kayong panalangin ug gasa gikan diha kanimo ang kusog ug may panglawas nga among nabatnan. Nining kabuntagon o Dios samtang kami maghiusa sa pag-ampo diha kanimo among ihatod diha kanimo ang among mga paghangyo, hinaot nga imong ablihan ang tambuanan sa langit aron Ginoo sa pagdungog sa among mga pag-ampo ug sa paghatag og kalipay ni adtong naas kasubanan, paghatag og kaayuhan ni adtong naas balatian ug pagpanalangin kanamo nga ningahanglan. Salamat nga ikaw among Dios nga dalampanan sa nga tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mayong buntag once again mga kapaglaom and welcome dinhi sa atong tulumanon Let's Pray Pilipinas where you don't have to pray alone. Live kita dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, pinaagi sa Digital TV 25 and of course all over the Philippines, pinaagi sa GSAT Channel 37. Amo kamong gi-abi-abi. Salamat kayo sa inyong pag-uban kanamo sa usa na pud ka oras nga pag-inampuay o pagtuon sa pulong sa Dios. And of course sa ato ang mga online viewers, sugdan na nato pag-share ang ato ang live broadcast, especially ang sa ato ang official Facebook page, Let's Pray Pilipinas. And doon na may mga prayer requests, mamahimo ninyong isend sa mga numero nga naa dinha sa inyong TV screens. Pwede po ninyo nang i-comment dinha sa ato ang comment section online. And butangan lang nato sa mga detalye sama sa pangalan, kung kinsa ang ato ang ipaampo, unsa ang atong gipaampo, and kung asa mo dapita gikan. But if it's something you wouldn't like to be aired, then ato nang butangan og word nga confidential aron nga ato kanang pag-aampuan off air. And mga kapaglaom, ang salmista diha sa Salmo 65, versikulo 2 nagaingon, O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come. We come to God with our petitions, for we trust that He hears and answers our prayers. Atong paminawan ang atong mga praise report. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Yes, praise the Lord mga kapaglaom sa mga pipila na sab ka mga answered prayers, no? Ato ang nadawatan ang update gikan kang kapaglaom Toto Cordova na hinumduman ninyo mga kapaglaom nagpaampo siya kay duna siya difficulty maglihok and ganahan unta siya nga moauli ang iyahang kusog. And nakadawatag mensahe gikan kaniya, ingon siya nga duna nay improvement ang iyahang paglihok, makamata na siya, makabuka na siya sa iyang mata and naanay kusog niyang mabati, no? So naghangyo siya nga atong ipadayon ang pag-ampo nato para sa iyahang kaayuhan. So praise God ni ana. And kapaglaom man, And gikan usab mga kapaglaom kung inyo nahinduman ni Mrs. Medalia alang sa iyahang trabaho and may mga stable sa bang iyahang trabaho and iyahang praise report is that ang iyang request na himo nga nagmatumanon mga kapaglaom og nakabaton siya og trabaho nga stable og unya nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo. We always praise God mga kapaglaom because we know that He is a God who lives and a God who answers our prayers. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Mga kapaglaom,
Sa usa ka libro nga usa sa akong bago nga paborito is The Spirit and Power. I'd like to encourage you also to secure your copy because kini nindot kaayo and this will always draw us closer to God by His Spirit. And nagaingon din sa page 162 nga atong i-quote, true power comes only through prayer. Doon nagayagahom sa pag-ampo mga kapaglaom busa dili kita mahimo nga kapuyan sa pagluhod mga kapaglaom bahala og nagpubal ng atong mga tuhod sa sige ug pangayo sa Ginoo because He is a God who gives us the power and He is a God who will answer sa iyaha nga sakto nga panahon. And so mga kapaglaom atong sugdan sa pagtagad ang atong mga prayer request. Gikan ni kapaglaom Anisito Ausan alang sa iyahang nagsakit dahil ang iyahang ngipon nga aring sa kasakit yun. Mga kapaglaom miampo tika and please visit your dentist. Kapaglaom Jean Alisbo Guliman alang sa iyaha usab nga balatian. Kapaglaom Aida Ausan tungod usab kay nagasuffer siya sa kabalatian nga makalimit sa iyaha nga buluhaton. Kapaglaom Kim Luis Samako asa ka 13 years old nga bata and lately naka-experience siya og pagkulaps no atong hangyoon ang Ginoo nga mo'y makig-uban sa iyaha especially sa iyahang mga medications. And lastly mga kapaglaom, gikan ni kapaglaom Miriam alang usab sa iyaha nga padayon nga pag-ayo and improvement usab gikan sa iyahang operation. And for this, mga kapaglaom nga akong na-mention, I'd like to ask kapaglaom Renan to offer prayer. Yes, daghang salamat kapaglaom main. Mga kapaglaom, atong isalig sa Ginoo ang ato ang mga concerns. He knows everything even before we utter these prayers. Let us acknowledge and recognize the power of God. Let's pray together. Our Heavenly Father, daghang salamat Ginoo sa imuhang panahon nga imong gihatag kanamo. Daghang salamat that we have this privilege, dear Lord, to call upon your name. That do na may dalangpanan, dear Heavenly Father, for our concerns nga dili na mo makaya as human beings. Daghang salamat Ginoo that we have this freedom to express our needs dinha kanimo, dear Lord. And for using this platform aron magkahiusa kami sa pag-ampo. Lord, daghan sa among mga kapaglaom, dunay mga balatian nga gipang-agian karon. But let us be reminded, dear Heavenly Father, of the things that you have done while you were still here on earth. Usa ni ana ang pagpangtambal, dear Lord. And you have performed miracles. Unta imo kaming i-remind ni ini nga mga miracles nga imong gipangbuhat. And I pray nga tagsa-tagsa nimong pagabisitahon ang among mga kapaglaom nga dunay mga balatian. Ayuha sila Ginoo sa ilahang nga mga balatian. And it is their desire, dear Lord, that they can serve you again. Nga ma-renew ang ilahang mga kusog in order for them to move freely and makaserbisyo balik dinha kanimo. Lord, I'd like to mention some names, dear Heavenly Father. Among mga kapaglaom nga dunay mga balatian karon, sila ni kapaglaom Anisito Ausan, kapaglaom Jean Alisbo Guliman, dear Lord, Aida Ausan, kapaglaom Kim Luis Samako, kapaglaom Miriam, dear Heavenly Father. Nagkalahi-lahi ang ilahang mga gipangbati karong taknaa. I pray, dear Lord, nga hatagan nimo sila og dugang kusog. Remind them, dear Heavenly Father, nga ikaw ang ilahang dalangpanan, and that we would like to ask nga imong andamon ang tagsa-tagsa nila ka mga panghuna-huna, mga kasing-kasing, dear Heavenly Father, to follow your will. Tagai sila sa mga resources nga ilang gikinahanglan, mga tambal bakaha nga ilahang kinahanglan imnon. Bless these, dear Heavenly Father, unta imong gamiton kining instrument aron sa ilahang pag-ayo. I pray for those who are taking care of them, dear Lord, nga tagaan po nimo sila og dugang pasensya, nga makalahutay sila sa pag-atiman sa among mga kapaglaom. Heavenly Father, wala mi sarang mabuhat ni ini nga mga concerns busa. We all lift it up dinha sa imuhang trono. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you so much for that prayer, kapaglaom Renan. Mga kapaglaom, doon na pa tayo mga prayer request. Gikan ni kapaglaom Felicidad Aliazo alang sa self-control and perseverance. And I know, nakitang to na nanginahangdan sa niini mga kapaglaom. Let's pray together about it. And from kapaglaom Mary Ann, about sa iyahang, para sa alang sa iyahang bana, nga kini maayo, usab, gikan sa iyahang balatian. Kapaglaom Andre Villarmia,
alang usab sa iyaha nga mga spiritual struggles. And I know kita pud na at mga nagkadaiya nga mga spiritual struggles that sometimes would lead us far away from God. But mga kapaglaom, atong tabangan magtinabangay kita sa pag-inampuay that the Spirit of God will dwell within us and kini mo change sa ato totally. And from kapaglaom del Aguirre, alang sa financial blessings, silang mga paginahanglan, silang panimalay, o may usab sa iyaha nga bana nga kini makabaton og stable usab nga trabaho. And lastly, kapaglaom Hilda Disoyo, alang sab sa iyahang condition sa iyaha nga bana. Alang sa mga kapaglaom na ko nga na-mention nga mga pangalan, akong hangyon si Pastor Lem to pray. Ang atong kinabuhi mga kapaglaom dili sa yun. Daghan kayo tagyagian nga mga problema o mga hagit sa atong kinabuhi. Apan kung unsa kadaghan ang ato nga mga problema nga giatubang, mas daghan ang saad sa Ginoo nga niya dinhi sa balaang kasulatan. Si Haring Solomon nagsulti siya dinhi sa Ecclesiastes kapitulo 3 versikulo 4. Mao ni ang konsuelo alang nato nga nagtuo diha sa Ginoo. Nagingon dinhi panahon sa paghilak ug panahon sa pagkatawa, panahon sa pagbalata ug panahon sa pagsayaw. Mga kapaglaom, kung unsa man ang imong giagian karon, paabuta tungod kay dunay panahon sa tanang mga butang ilalom sa landong sa adlaw niining taog. Dili ka pasagdan sa Ginoo nga mag-uol, magbangutan ka, no? Gani karon daghan kay nakinumdum sa kinabuhi silang mga minahal tungod nining holiday nga gisaulog karon sa atong mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Busa nining kabuntagon atong isalig diha sa Ginoo ang tanan nato nga mga kabalaka o mga pag-ampo. Ako kamong dapiton sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa usa ka pinasahi nga pagpangamuyo. Mag-ampo ta. Dalampanan og dalaygon nga Dios nining takna sa kabuntagon, kami malipayon nga nagaduol diha kanimo. Uban ang pagpasalamat ug pagdayeg tungod kay ikaw mao ang among Dios nga gamhanan, sukad sa una hangtod karon walay pagkausab. Walay butang imposible diha kanimo Ginoo ug mahimo nimo ang tanan alang sa imong mga katawhan nga nagmatinumanon. Gani ang imong saad nga kung duna may panahon sa paghilak, duna po'y panahon alang sa pagkatawa. Kana Ginoo nga saad nimo imong mahingpit, mahingpit kana nga saad sa diha nga ang imong mga katawhan nining yutaa mahuman sa tanan namo nga mga pag-antos ug mga kalisod kung imo kami dad-ona dito sa gingharian sa mga langit. Among paaboton kana nga adlaw o Dios nga kami kauban sa tanang mga linuwas magkahiusa dito sa langiton nga purianan apan samtang kami ni apa nininyo taa makasinati man kami og mga kalisdanan, mga kaguol ug bisan pa kamatayon apan tabangi kami nga among madaog kining tanan ug makalahutay kami sa among pagtuo pag-alaga diha kanimo. Gani dining kabuntagon Ginoo, sa pinasahi ako nagaampo kang kapaglaom Felicidad Ilyaso, Andre Villarmia, kapaglaom Del Aguirre o kapaglaom Hilda Disoyo. Nanginahanglan sila sa espirituhanong kusog, nanginahanglan sila o Dios og material nga panalangin nga ilang kinahanglan. Nagkinahanglan usab sila sa imong giya, nagkinahanglan sila sa imong mando. Ako o Dios nagampo nga ikaw uban kanila sa ilang lakaw matag adlaw, tultuli sila ug hingpita ang ilang kalipay samtang niya pa nining yuta. Ani ay among mga kapaglaom nga naa usab sa balatian. Si kapaglaom Mary Ann, kapaglaom Hilda Disoyo o kapaglaom Luz Biminda. Sila ug ang ilang minahal sa kinabuhi anaa sa panginahanglan sa kaayuhan sa ilang nga balatian sa panglawas. Itugot Ginoo nga sila magmaayo. Hikapa ang nagmaluyahon nga bahin sa ilang nga lawas, hatagi og alibyo ang mga tumar nga ilang ang mga tambal nga ilang gitumar mahimo kining instrumento og labaw tanan ang pag-atiman sa mga doktor ug ilang mga minahal sa kinabuhi mahimo kining taytayan alang sa ilang kaayuhan. Among idangop diha kanimo ang tanang Ginoo ug pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Mga kapaglaom, you are still watching Let's Pray Pilipinas.
lugar nga diin kamo dili maginusara sa pag-ampo. And so we'd like to always invite you mga kapaglaom, your prayer requests are always welcome dinhi sa ato nga tulumanon. And i-comment lang kana mga kapaglaom, doon na kitay hotline numbers ubos sa inyo nga screen at kanang tagaan sa pagtagad, pagbasa later and pag-pray usab later after sa to nga suhiton nini mga takna. Let me share to you mga kapaglaom sa to nga quote of the day na ang makita sa Desire of Ages page 281 paragraph 3. Ngayon din ha, for if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Pakanindot paminaw, no? Mabuhi man tao patay, mga kapaglaom, naata sa Ginoo. And Amen. yes, amen. Yesterday mga kapaglaom, no, if you were watching Let's Pray Pilipinas, inuhang na batnan ang sa tupiko nga naghisgot mahitungod sa equation sa tao. Kung diin gikan ang tao, asa padulong ang tao mamatay, ug unsay paglaom sa tao luyo sa kamatayon. Mga kapaglaom, kitang tanan moabot man gyud ta, no, whether we like it or not, Pastor Lem, and kapaglaom rin na naagid tay bahin sa lubnganan. And dili gyud nato na mapungan kay mao na ang ato ang kapalaran tungod sa sala. And so mga kapaglaom, dunatay apan nakanindot lang gid Pastor Lem and kapaglaom rin kay tungod kay dunatay dako nga paglaom loyon ining tanan. And nga giingon din ha sa balang kasulatan sa diha nga mobalik si Jesus Christ, no, ang Ginoo mobalik banhawon ang tanan na ay resurrection, mabita na mamatay bitaw magta see you on the resurrection morning. Nagwonder po ko, Pastor, morning bagyod kaha na, but still mga kapaglaom, resurrection morning siguro tungod kay something new, no, sa ako ang pagsabot, something new. So mga kapaglaom, ang that resurrection morning mo nang gi-promise sa Ginoo sa ato nga diha wala na gyud mga kasakit, wala na kamatayon, dunay eternal life, kanang walay kutbanan, walay kanang kutbanan lagi, no, walay utlanan nga kinabuhi mga kapaglaom. So ang ato ang topiko nining takna atong giuluhan, preparing for eternity. Pero pangutana, how are we to prepare for eternity mga kapaglaom while we still live? Muna ang ato ang pagahisgutan, no. So kapaglaom, Pastor Lem, sa imuha nga bahin din ha, sa unsa man nga pamaagi ka ang ato ang ma-prepare ang ato ang kaugalingon for eternity. Dahil salamat kapaglaom main. Before going to that question mga kapaglaom, kanang murag nalakbitan nimo kaganiha ba nganong resurrection morning man, no, ingon ana mo gyud ato madunggan pirmi ngano man atong timan-an mga kapaglaom nga wala bay gyud nasayod sa pag-anhi sa Ginoo, Diba? gabi ba or buntag or hapon udtong tutok wa gyud na hibalo. Mao man na say guiding principle nato nga aron nga dili ta magsalig nga mangandam ang Ginoo, wa gyud magsulti og kanus-a, wa gyud exact date. Pero nganong resurrection morning man, wa mo kabantay nga sa bag-ong tugon diha sa Biblia mga kapaglaom ang kamatayon gipakasama og katulog. Di ba? Pero matulog ka ba ini kagabi? Inigmata nimo morning na. Okay? Kadtong tanan nga nangamatay man gud, nangatulog to sila diha sa lubnganan ug inig-abot ni Kristo, mabanhaw to sila. Dunay duha ka pagkabanhaw mga kapaglaom. Ang unang pagkabanhaw nga gisgutan diha sa pinadayag mao ang pagkabanhaw alang sa mga matarong. Nagingon diha sa pinadayag nga bulahan kadtong makaambit sa unang pagkabanhaw kay ang kamatayon walay gahom diha kanila. Pero ang ikaduhang pagkabanhaw mao to ang pagkabanhaw alang sa mga dautan. Kadtong mga dautan banhawon to sila aron laglagon to sila. And mga kapaglaom atong timan-an, kining atong kamatayon karon mao ni ang resulta sa sala. Di ba? Mao ni ang resulta sa sala. Unya ang kamatayon sa mga dautan kay banhawon man to sila ang nangamatay. Inigabanhaw ato ang katong kamatayon sa mga dautan mao to sila ang kamatayon nga bayad sa sala. Amen. Okay. So Pastor, na-mention niyo Pastor about the resurrection morning. Imagine ako kapag laom rin na ng mga BPO bitaw, no? Kini bitaw inig bisag nangatulog sa buntag ni mata og gabi, good morning. Good Mga morning. kapag laom gihapon. So ingon ana di ay no. And kapag laom rin na sa imuha nga nabasahan sa balaang kasulatan, what does the Bible say about life? Ang ato ang kinabuhi mga kapaglaom, no, it's likened to number 1 here, like a flower, no, sama sa usa ka buwak. Di ba ang buwak mga kapaglaom, it will bloom, but eventually mo fade na siya and it will malaya siya, no, it will go down to the ground and ma-decay na siya, no. So
if we look at James 1, 9 to 10, it says, "Let the lowly brother glory in his exaltation, but the rich in his humiliation, because as a flower of the field, he will pass Pass away. away." So, no, ana siya, sama sa usa ka buwak, mo bloom siya, and we are advised to be humble, to make sure that we live to glorify God, because eventually our lives will also be taken from us. Yes. And adto ta dito sa 6 feet below the ground while waiting for Yeah. the coming of Jesus Christ. Yes, and another mga kapaglaom no gisusama ang kinabuhi din sa balaang kasulatan na isulat sa James chapter 4 verse 14. Gisusama sa usa ka vapor, usa ka aso, whereas you do not know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Mura bitog aso nga pilimero makita Mura nato lang daghan hungaw ba? kayo. Murag hungaw. Taod Oo. wala na. So Wala ana na. bitaw. Dili lang gid nato manigon dito matel ang ato ang kinabuhi. Sahay naa taod-taod wala na di ay. Kaugma wala na di ay. Oo, doon na po'y daghan na kapag laomahin nga maayo ang ilang pagkahimtang karon pero mahibulong ta nga nag-una pa man sa masakiton. Oo, di ba? Yes. Hindi gyud na nato matagan kay mao na ang giingon diha sa ato ang discussion nga ang atong kinabuhi mura lang siya og hungaw. Meaning mulabay ra gyud siya. Yes. Oh, dili gyud ta mga permanente, dili ta mga lumulupyo niini nga kalibutan. Gusto na ko balikan na kapag laomay kato imong pangutana ganiha nga. Unsaon man nata aron makadawata og kinabuhing walay katapusan. Mao mo gini atong handom mga kapaglaom kana bang eternal life. Dunay ato ang nagpasakop ta og pundok og pagtuo, nagbaton ta og pagtuo tungod kay naghandom ta og kinabuhi nga walay katapusan regardless sa imuhang giapilan karon nga pundok tungod kana kay duna kitay handom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nag-ingon, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." Unsaon man nato nga makabaton ta og kinabuhing walay katapusan? Direkta ta mga kapaglaom. While ang resulta sa sala, ang bayad sa sala mao ang kamatayon, pero si Ginisus mianhi dinhi aron sa paghatag nato og kinabuhing walay katapusan. Nag-ingon siya diha sa John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father through me." Okay? Ang tanan mga kapaglaom diha ra gyud kang Kristo. Atong mabatnan ang kinabuhing walay katapusan kon atong dawaton si Ginisus sa atong nga kinabuhi nga magdala og kausaban sa atong pagkatao. Mawitaw na nga diha sa Biblia, giingon diha nga ang pulong sa Dios gamhanan nga nagatugkad sa atong kasing-kasing atong una-una kanabang hait pa sa duhang sa kanang espada nga duhay sulab. Ngano man nagatugkad si kanang uyukan nga bahin sa atong bukog. Nga kun ang pulong sa kinabuhi, kun imong dawaton si Kristo sa imong kinabuhi ingon nga personal nga manuluwas, ang iyang pulong maggiya deha sa imong nga kinabuhi nga bisan unsa ka kadautan ang iyang pulong maoy muusab sa imong kinabuhi. Nagasusi sa atong mga kanang tuyo o plano ang atong motibo sa ato nga kinabuhi. Mo na nga ang una gyud nga tikang mga kapaglaom aron magbat na nato ang kinabuhing walay katapusan mao ang pagdawat niya ng gasa sa pagpasaylo o kinabuhing walay katapusan. Nga gitanyag sa Dios Amahan pinaagi diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Yes, thank you so much, Hana Pastor. Mga kapaglaom, it is undeniable that life here on earth is fleeting. Lupad, wala ra gid mawala ra dayon, no? So dili ta kabalo kano sa ato ang last moment ni nga kalibutan na, but the Bible has promised us mga kapaglaom nga dunay paglaom luyo sa kamatayon. And whoever believes in the Son of God, who is the resurrection and the life, this person masag mamatay pa ta, we still live again because God promised mga kapaglaom. And so life is short mga kapaglaom. It is certain nga life is short. Walay makapataas ni ana gyud. But God's gift is life eternal. So mga kapaglaom, atong buhaton is we prepare for it. So how can we prepare for that eternal life which God has promised?
join us mga kapaglaom ani nga discussion after sa usa ka awit nga giuluhan All for Him by Agora Ministry. Preach the truth is never sure to preach again. To a dying man as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for Him, all for Him. Serve the Lord as never sure to serve again. To a mighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for Him, live for Him. Now is the time to hear His voice And hear the call amidst the noise. Take hold the flame that lights the way and bring glory to His name. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. Dare to stand like Daniel, dare to preach like Paul, dare to be like Joseph, who will not be bought nor sold. Dare to pray like Hannah, dare to live like Job, dare to love like Jesus, who would die to save us all. Will you stand for Him, though the heavens fall? Will you dare to live for Him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will live for Him and Him alone. Mga kapaglaom, life is short and it is it is certain mga kapaglaom. So let's make the most out of it, but God's gift is life eternal. Let's prepare for it. How can we prepare for that eternal life which God has promised? Join mga kapaglaom ato ang gibilin ang kana nga pangutana kaganiya. How can we prepare? And so ato nang tagaan sa pagtagad ang mga pointers kapaglaom Renan and kapaglaom Pastor Lem. Ang first mga kapaglaom na makita sa Ecclesiastes chapter 12. We will be discussing Ecclesiastes mga kapaglaom. And karon ang una, remember God, your creator now. Now, dili day unya na lang, dili day ugma na lang mga kapaglaom. Karon gid mga kapaglaom tungod kay sa atong anatomically kapaglaom Pastor Lem and kapaglaom Renan, mawala ang ato ang kusog kadugayan, mubako gyud ta kay lagi bugat na kaya atong kalawasan di na kadaog. Atong pinsar lahi na. Lahi na atong mga paminsar, murag to usahay giango-ango naman ni si Lola og si Lolo. Magbalik-balik ka lang. Di ba? Mga nasirang plaka na ang atong mga Bago mata. pa ganita nag-istorya niya, karon balik na po. Lagi, gyud. Murag naghubog ang atong mga mata mga kapaglaom, dili na kay makakita ang ato ang mga pandungog usahay
ha, unsa to, mga dali anak na. mahiubos. Oh, kana no. So dili na na malikayan niya. Mao gid na ang ato ang padulngan. Naagid tay bahin niya na mga kapaglaom. But the question is, how can we live and live life without regrets? Sa una daw pagpuyon ni kalibutan na nga dili ta magmahay ka naman ta pastor. Ako mamatay ko, Magmahay, wa magid na ko, gid ko'y pagmahay. Mamatay ko kay fulfilled na gyud ko. Saon man na pastor? Napahimuslan gyud nako tanan. Tinuod gyud na mga kapaglaom no nga ang atong kinabuhi kinahanglan ato yung kanabitang pahimuslan kung unsa gyoy plano sa Ginoo alang sa ato nga kinabuhi. Usa sa mga sekreto nga dili gyud ta magmahay mga kapaglaom. Number one, remember God, your Creator now. Dili karon taod-taod, dili ugma. Kung unsay tawag sa Ginoo sa imong kinabuhi, karon tubaga ang iyahang tawag karon dayon. Ayaw pa ugmae because tomorrow might be too late. Daghan man kaayo ang gitawag sa Ginoo nga naglangay-langay unya miadto sila alas 11:30 na. Pagka alas 11:20 namatay sila. Oh, di ba? Daghan kayo ang mga sitwasyon nga sama ni anak kay ang atong kinabuhi kapag laom rinan. Life is fragile. Na ako yung t-shirt ana sa una. Kana bitaw napalit nako sa kana bitaw nga usa sa mga Christian bookstores din he. Ganahan gyud ko ang na-capture dito, life is fragile. Handle it with prayer. Di ba? Nindot kayo ang ato nga kinabuhi mga kapaglaom. Delikado ba kanang ampinganan kayo ang ato nga kinabuhi. So, ang kanang atong pagampo ngadto sa Ginoo, ang atong pagsalig ngadto sa Ginoo, kung atong himuon karon nga panahon, di ta magmahay. Wa ta ikamahay kaysa ang atong pagsalig atong iunya-unya mo decide ka ugma unya karong tungang gabi mamatay ka ninumdum mo katong usa bitaw ka dato ningon siya nga kanang paglingaw ha pagpahimo sa imong oo kalagko pagpahimulos kung unsay imuhang gusto tungod kay daghang kag tinigom daghang kag katigayunan paglingaw pero unsay giingon ni Hesus oy taong buang-buang dili ka kaugmaan karong gabi kuhaon ka sa kamatayon. So na mga so doon ay mga butang nga ingon ana sa atong kinabuhi mga kapaglaom nga kung atong ilangay kinahanglan or hayan nga kanang magmahay ta sa moabot nga ugma. So ang kinahanglan nga atong tubagon ang tawag ni Hesus karon mga kapaglaom sa dili pa moabot ang kalisdanan o ang balatian sa ato nga kinabuhi. Yes, in short, Pastor Lam and kapaglaom rinan, mga kapaglaom, let's always remember God sa matag desisyon sa tong kinabuhi nga before ta mo make kana nga decision, let's ask God nga Lord, mao ba gyud ni? Matugingan nimo kana iampo gyud, and then let's make use of our time wisely, productively, and fruitfully mga kapaglaom kay kining ato ang time di na magyaton mabalik mas kay ang imong relo imo nang ma-reverse pero you cannot really hold the sun from setting. No, mo kuan gyud, mo salop gyud ang adlaw. Yes. Inikunot sa ato ang agtang kapaglaom may bisag unsa pa atong ihid-hid mga kapaglaom nga mga unsa pa diha di na gyud na motarong pareha sa kanang panit sa bata. So mo nay atong hinumduman mga kapaglaom nga kinahanglan nga karon gyud. So let's make God our counselor mga kapaglaom. I-surrender to sa iyaha ang tanan. So ato ang first nga take away alang niining first point is life lived with God is a life of no regrets. Life lived with God is a life of no regrets. Ngano dai naghantag pagmahay usahay kay dili na tuunahon si Ginoong Hesus. Nagmahay ta kay nagbuot-buot ra pud ta sa tong kaugalingon and we're facing the consequence of every decisions we made. So mga kapaglaom aron wala tay pagmahay, let's let God take control of our lives. Ikaduha kapaglaom rinan. It is also God's desire mga kapaglaom no, that we live in joy and purity. Now, kung ato ang basahon ang Ecclesiastes 11:10, therefore remove sorrow from your heart and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Now, unsa man ni siya, remove sorrow kuno mga kapaglaom, gikan sa atong mga kasing-kasing, ato kana siyang walaon sa ato ang kinabuhi. Now, we cannot, it
kining mga kasakit sa ato ang kinabuhi, it's inevitable kay naa pa man ta dinhi sa kalibutan, right? But let us not live in it. Naamagoy na difference anang nakafeel ta na and we are living in it, meaning atong gipangga ang kasubo, Diba? kasakit, tanang mga Dala-dala na to. Ang dala-dala guilt. ko nimo, no? So maka-feel man gyud ta ana because we are human beings and we are made to have feelings, Sa no? may sikreto kapag laom rinan. Balik gyapon sa basic. Ato kana siyang itugyan dito sa Ginoo, Amen. Yeah. no? Kanang nga ato ang mga sorrow, despair, unsa pa na nga ato ang nabatay gikalagutan, ato gina siyang iampo mga kapaglaom kay dili pwede nga magdala-dala ta ana, no? Naiuban manggod kay manimalos. Yes. Oh. Lisod Pero mga kaayo. kapaglaom atong hinumduman nga ang pagpanimalos dili ato iya sa Ginoo. Yes. Yeah. Okay, iya So, sa Ginoo. ato na siyang itugyan dito sa Ginoo. Ang kana ato ang mga unsa na mga kalagot. Mga regrets and frustrations. Naiuban nato no, wala may exempted ani mismo ako sa akong kagalingon. Doon naging mga panahon ba nga di ta ganahan mo tan-awan ng tawhana ba kay maglagot gyud ta. Unya maguba gyud ang ato ang Adlaw. atong mood bitaw og makakita ta na. Pero warning ni mga kapaglaom no, kapaglaom rin na. Yes. In continuation mubo lang kayo ni sa kana bitaw nga ato nga kinabuhi nga kinahanglan gyud ta nga magputli o niya mag enjoy ta tungod kay kung maabot na gani ang panahon kapag laom rinan nga maglisod na ta didto naman ta kung ang tao patay na magakos-gakos na ta didto sa lungon pa silo ako Wala na din nakadungog. oh di ba wa na Yeah. mahimo Yeah. unya do na puy daghan nato do na puy daghan nato nga Ginoo kanang na ako'y sakit Ginoo o kanang ug imo gani kung ayuhon mo alagad na gyud ko nimo di ba unya unsaon pa nimo pag-alagad sa Ginoo nga ini kaayo nimo maglisod naman kag lakaw maglisod naman ka og sulti so karon mintras maayo pa nga atong lawas kinahanglan nga atong pahimuslan magmalipayon ta Yeah. sa pag alagad sa Ginoo niya tanan nato nga dautan bitaw nga pagbati ato nang isalikway Yeah. kay mao na may makalangan sa atong pagkinabuhi. Yes. And Mabaon. Pastor, kapag laumay, Yes. nindot ba gyud kaayo nga normal gyud na no every day of our lives na joy tao nga makapalagot nato, makasukan nato. But kanang ganahan kayo ko sa hope nga pwede ra gyud ko motawag sa Ginoo nga Lord, Yeah. kuaa taon ni Yes. ang kaning kalagot sa akong kasing-kasing og sa akong kahuna-huna. And then makatulog ka nga At peace. malipayon and at peace. No? Nga walay anything in makita nimo na nga tawo the following day, gaan kayo gihapon imong paminaw towards that person. And remember, whatever we are thinking mga kapaglaom, kung dautan ang atong gihuna sa ato ang isig ka tawo, og doon na tay mga plano nga dautan sa ato ang isig ka tawo, i-judge baya ta inig abot sa panahon, no? So we would want to live nga wala tay laing kanang intention sa uban nga mga tao sa palibot. I've read that sa katumbok na kung na-mention with Pastor Lev and Pastor Kapaglamranan in the Spirit and Power mga kapaglam. Nice kayo kay si Pastor Pavel Goya na isa ka member sa iya nga church Kapaglamranan nga ginatulisok din siya kay lagi dato kayo ni siya nga tao niya nga nang murag si Pastor diha first bago na niya nga assignment and then siya Yes. kay ni go against with that person and then suko kay na nga person kay you don't have the right kay ako ang tag-iya ani nga church kana mga inana ba. Yes, So yes. gitulisok-tulisok din siya maayo. You know what? Mahiubos gid siya di man ginat na balikayan mahiubos ta malagot pud ta against that person. Pero that night bitaw di man siya katarong og tulog until ang iyahang wife. It's so good to have somebody bitaw sa tong kiliran mga kapaglam to remind us no. Yan na iyahang wife sa iyaha pastor. You know what? Change your prayers. Kaya ang imong prayer is that person to be changed. Why not ask God to change your perspective Correct. against that person? Yes. Kaya usahay, it's just a matter of us bitaw nga atong usbo na nga atong kaugaling pagtanaw ana against nga person kay ngano og magsigitag dumot niya, masigitag tanaw sa kataw, alaot ra pud gihapon ta, di ba? So until sige gina niya pray, sige nagpray until the next morning nakita niya na nga other person na murag mas malipayon nun siya nga ganahan kaya siya nga ang iyang panaw na nga soul, this soul is a burden nga gihatag sa Ginoo sa ako for this soul to be saved. Dili siya ingon nga Ang ato- ako nindut-dutan kay naglagot sub ko nimo. Baslan jud di ka. Ang ato man kung ang dili man kung maayo nato nga pagtagad sa naglagot nato dili makapausab sa tao. Yeah, dili jud. Unya, Mas musamot noon, Pastor. Mismo ang tao nga naglagot nato dili siya makausab siyang kaugalingon hangtod nga mutugyan siya sa Ginoo. That's right. So insakto nimo kapag laumayan Yeah. nga why not
atong muuna ta sa atong kagalingon. No? Mao Aron bitaw na- aron nga mahimo ta nga example ngadto nila. Yes, and mo bitaw na no sa Psalm bitaw mga kapaglaom 144 verse 15 ingon dira added, happy are the people who are in such a state. Happy are the people whose God is the Lord. So naagid tay kalipay if we know that God is nga naman di ay dili man gid kita may makahukom aning makausab pud aning nga tawhana. So wala jud padulngan og magdumot lang yung taan ng tawhana or masuko ra gyud ta sa iyaha. Again, kita ra gyud ma-frustrate dugang ra na sa kakunot sa atong mga agtang mga kapaglaom. So ato ang take away Pastor Lem at kapaglaom rinan sa kini nga point is life lived in God is a life of pure joy. Kanang kalipay nga putli nga wala gyoy sagol nga budhi, no? Yes, oo. So ikatulo mga kapaglaom is do your best in everything that's worth doing. Kini mo man jud ni premier ta sa tong trabaho kinahanglan buhaton to pinaka the best gyud. According pa sa Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with your might, for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going. Bitaw, wa jud kay mada. Kisa ganito pastor nga sa iyang kamatayon dato kay siya then sa iyang kamatayon iyang gi-suggest nga ipagawas gid ang iyang Si palad. Alexander the Great, Yes, and then ah. ana gid siya nga wala gid ko'y madala sa akong lubnganan. So mga Ang kapaglaom ang iyang gipaalsa siyang lungon ang iyang mga doktor. Oh, Oo. di ba? So kana walay gahom ang mga doktor sa Oo. kamatayon. Yes, wala gyud. walay tao o wala pay modern nga kanang instrument mga kapaglaom nga makapalugway sa ato nga Yeah. kinabuhi. So, mga kapaglaom, while we still have the time, let's not waste the time, mga kapaglaom, to do the best that we can. So, speak with the best words, set the best example, serve God with all our hearts today, and seek to be a blessing to the world today. Work with Jesus, walk with Jesus, talk with Jesus, care like Jesus, love like Jesus, serve like Jesus, live like Jesus. Ang ikatulo ug pinakakatapusan nga take away nito mga kapaglaom, life lived for God is a life worth living Amen. for. Yeah, Amen. if we are living for the Lord, dili living for ourselves to sustain our needs mga kapaglaom sahay ma-mixed up ba ni nato kapaglaom rin Pastor Lem no. Yes. Ning kamot jud ta para mabuhi ta aron natay daghan sapi, but no, if we live it for God mga kapaglaom, life para nato is worth living for. Dili gid ka mahayan. Amen to that. Sige tag trabaho para daghan tag kwarta. Diba? Pero ini ka sakit na to ang atong tinigom nga kwarta Puro kulang tra. pa. Yes. Kulang pa sa atong ibayad sa atong hospital bill. Yes. So, mga kapaglaom hinaot nga daghantag mga pagtulunan nga nakutlo pinaagi atong discussion. And so padayon kita karon sa atong pag-inampuay. Dunay mga kapaglaom nato nga naa sa balatian, especially atong i-pray si kapaglaom Vincent Bingado and also si kapaglaom ang Linaak family rather atong iampo ang ilahang maayong panglawas o spiritual guidance. Now, let's also pray sa kaning positive nga laboratory examination ni kapaglaom Sami Bailado, favorable nga result, no? And si kapaglaom Annalyn Villamor, dunay mga ginabati sa iyahang lawas, and also atong iampo ang kaayuhan ni kapaglaom Elray Dala. And sa kini nga batch, akong hangyoon si kapaglaom Mine to please lead us in prayer. Thank you so much, Kapaglaom Renan, for that reading. No? Mga kapaglaom, let me share to you another quotation from my favorite book. Ingon dira, even when things don't seem to go right, He is still working, still in control. Page 140, Send the Spirit and Power. Mga kapaglaom, sahay mga dita kasabot nga no, but always remember that God is in control. Shall we pray? Our dear Father God in heaven, Lord, we praise you for this beautiful Sabbath day. Thank you, dear Lord, that even though life for us is too short and even though life for us seems like dili mi ganahan na nga mo last pa tungod sa mga nagkadaiya nga mga pagsulay, and because we are living in despair, frustrations, anger. Dear Father God in heaven, amidst all this, you have reminded us today that you are there, willing to give us the hope beyond everything and give us this eternity, walay katapusan nga kinabuhi. If we also have the willing hearts, Lord, nga amo kining itugyan diha kanimo samtang pa kami buhi nini nga kalibutana. Daghang salamat Amahan nga naa kami kanunay makahimo sa pagduol diha nimo bisan pa man sa mga kawad-on, sa among mga balatian, sa amo ang mga ginabati usab emotionally and even siguro psychologically galisod na paminsar. But Father God, we praise you that if
Ang ikaw naga-remind ka na mo nga, if kami mo duol diha kanimo, surrender na mo kini diha kanimo ang tanan. And bisan pa man og para sa mong pananaw dili na sakto ang tanan according sa mong mga plano. Lord, mas dako ang imuha nga plano and mas dako ka og mabuhat sa mong kinabuhi kung among itugyan diha kanimo ang among nga kinabuhi ug among mga kusog ug among pwede makaya nga mabuhat sa mong kaugalingon. If we let you take control the will, dear Father God, I pray, Lord, that you will bless us, each of us, dear Father, wherever we are, mga kapaglaom na mo nga nagalantaw karon live. I pray, Lord, that you will empower them and you will strengthen them, dear Lord, the time that they na moabot ang panahon that they are tempted, dear Lord, then they will have that strength from above, dear Lord, na ilaha kini nga malampasan ang tanan. I'd like to specifically mention, dear Lord, sa mga kapaglaom who are naa sa balatian physically. Lord, sila ang kapaglaom Vincent Bingago, kapaglaom linaak nga family, alang sa ilaha nga guidance sa ilaha nga pamilya ug maayo sa mga panlawas. Kapaglaom Sami Bailado, Annalyn Villamor, kapaglaom El Rey Dala. Lord, lain-lain sila ginadala usab nga balatian, lain sila og ginadala nga mga gusto nga mahitabo sila nga kinabuhi. But sila nasayod usab amahan nga dako po ang imong plano alang kanila. And I pray, Lord, that you will always be hopeful nga luyon ning ilang yatubang karon nga mga pagsulay dunay katapusan nining tanan. And thank you so much, Lord, nga imo silang bisitahon, imo silang ayuhon, and imo sab silang tagaan og kalinaw silang hunahuna og kasing-kasing. Ug imo sab silang providan sa ilang panginahanglan financially ug sa ilahang nga mga tambal nga ginainom sa mga doctors, mga nurses nga naga-atiman sa ilaha. Mahimo sab sila nga panalangin ngadto kanila bisan pa man sa ilaha nga balatian. Thank you so much niini nga tanan sa imuhang pagtubag sa mga pag-ampo ug sa assurance nga dili ni mahimo nga kawang o sayang nga among mga pag-ampo ang among mga pagtuo diha kanimo tungod kay ikaw nakakita og imo kaning pagatumanon ug imong pagadunggon kamo kini gihangyo sa ngalan ug gahom ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, kapaglaom Mine. And dungag nga mga prayer request nga nakuha nato sa ato ang live viewers. Atong iampo ang medical mission sa Kambinokot with PAFCOA or PAFCO. And also si kapaglaom Joan Lucero Ilag-Ilag nga dunay balatian. Medyo serious nga condition mga kapaglaom. And let's also pray sa nursing board exam karong November 9 to 10. Atong iampo si kapaglaom Oliver Abarquez. Nagikan ni kapaglaong Vicky Navarro, magpatabang siyang paampo para sa naa ang Ginoo dinha kanila permanente. And sa ato ang mga challenges nga ato ang gipang atubang nga ato kanang malampasan. Also si kapaglaong Bong Declines, let's pray sa iyahang anak nga si Harix Declines nga nag-review. So atong iampo ang kaayuhan sa iyahang pag-review. Gikan po ni kapaglaong Linda Bana, restoration of good health, renewal sa mga kusog, and also good health para sa ilaha. Now, gikan also ni kapaglaong Rio Rose, gabayaran purpose, pray for Don, Josh, and Rose, and also kang Duke sa ilahang physical, mental, and spiritual health. Now, let's also pray for kapaglaong Ramil Pasencio. Magpaampo siya nga makatrabaho na ang iyahang anak. And si kapaglaom Ayan Britannia Bastillada the second nga magpaampo para sa nga makasulod po siya sa trabaho mga kapaglaom. Now let's also pray for CJ nga naghangyo nga unta matagan po siya og kalinaw sa iyang panghuna-huna. And si Ate Beth nga manganakay ato siyang i-appeal nga safe ang iyang pagpanganak. Now, doon na po'y umalabot nga pharmacy and civil engineering tingali ni nga board examination karong buwana. Atong i-appeal atong mga higala, mga kailang mga take ani nga mga board exams. And lastly, si kapaglaong Rachel May Tanari Per. Pray for doon na siya yung mga gipang agian sa iyang health, no? And let's pray nga maayo po siya. So for these prayer requests, mga kapaglaom, akong ihatag ang panahon ni kapaglaom Pastor Lam. Mga kapaglaom, mga ato nga kinabuhi ninyo ta ang mubo lamang og daghan kayo tag mga problema apan dunay saad ang Ginoo nga
hatag sa matag usa kanato nga malauman nato diha sa Pinadayag 21 bersikulo 4 nagingon. Ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata ug mawala ang kamatayon ug wala nay pagbalata bisan paghilak bisan kasakit kay ang mga butang nahauna ning agi na. Mao kini ang nakanindot katahom sa saad mga kapaglaom nining kabuntagon nga ang Ginoo adunay pinakamaayo nga plano alang sa matag usa kanato dili sa kinabuhi nining yuta kun dili kanang kinabuhi nga walay katapusan nga wala nay kasakit. Usa atong pasalamatan ang Ginoo niana nga gasa og iyang saad sa matag usa kanato nining orasa. Ato idoko ato mga ulo magampo ta. Among langiton ug dalaygon nga Dios nining taknas kabuntagon nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga taliwala sa mga kalisdanan ug problema bisan kamatayon nining kinabuhia. Ikaw adunay pinakamaayo nga plano alang sa matag usa kanamo nga imo kaming hawason nining kalibutan nga puno sa sala ug imo kaming dad-o ni anang paraiso ni anang dapit nga wala nay kaguol wala nay kagabion ug wala nay luha bisan pa ang kamatayon ug wala nay sala ni anang dapita. Salamat nga ikaw gayud mismo ang magapahid unya sa among mga luha diha sa among mga mata aron mawala ang among panumduman niining kinabuhi nga puno sa pagmahay ug kapait. Salamat o Dios sa imong bugtong anak nga imong gipadala nga pinaagi kaniya makabaton kami ni anang kinabuhing walay katapusan. Gani nining takna sa kabuntagon ani ang among mga kapaglaom nga nagkinahanglan sa imong tabang. Nanginahanglan sila o Dios sa ilang maayo nga hunahuna, maayo nga panglawas, ug maayo nga kahimtang diha sa espiritu. Akong ginaampo si kapaglaom Oliver Abarquez, kapaglaom Vicky Navarro, Harry De Clinis, Linda Bana, John si Don og Josh Ginoo, kapaglaom Ramil Pasinyo ang iyang anak, Arian Britannia Bastillada, si CJ, si kapaglaom Beth og ang among mga kapaglaom who will be taking the pharmacy and civil engineering examination. Naot o Dios ikaw magahatag kanila sa tanan nga handom sa ilang kinabuhi gikan sa pinansyal, may panglawas ug sa pagpasar sa maong exam. Among iuli diha kanimo ang tanan nga himaya ug dungog. Salamat nga ikaw nagapasaylo kanamo ug imo kaming dawaton nga imong mga katawhan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor Lem, for that prayer. Thank you also, Kapaglaom Renan, for praying with us. And of course, mga kapaglaom sa makanunayon, kami nagapasalamat sa inyong pakiguban kanamo sa pag-inumpuay dinhi sa atong programang Let's Pray Pilipinas. Dugang pa nga may kabilin kaninyo nga mga pagtulunan atong hinumduman that life is short. Let's make the most out of it. But God's gift, mga kapaglaom, is life eternal. Let's prepare for it, mga kapaglaom. This has been your Kapaglaom Mayan saying, the Lord is good, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Mga kapaglaom, let us live in joy, peace, and purity. This has been Kapaglaom Renan inviting you to cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Let's do our best, mga kapaglaom, in whatever that is worth doing. This has been your Kapaglaom Pastor Lauron saying, let's pray without ceasing. Kami inyo mga kaabag sa pag-ampo lang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.